Mga panuntunan sa pagbibigay ng pangunang lunas o first aid. Health 5, Quarter 4, Week 8-4. Most essential learning competency na tatalakay ang mga panuntunan ng pangunang lunas o first aid. Nakakita ka na ba ng taong biktima ng aksidente o sakuna? Kung sakaling makakakita ka, tutulungan mo ba siya? Isa sa mga karaniwang dahilan sa pag-aatubili ng pagtulong sa mga biktima ng sakuna o karamdaman ay ang kaba at takot. Iniisip natin na baka sa halip na makatulong ay makapagpalala pa tayo ng sitwasyon. Dapat nating alamin at sundin ang mga panuntunan ng pangunang lunas. Mga panuntunan ng pangunang lunas. Una, tiyakin na ligtas na lapatan ng pangunang lunas ang biktima ng pinsala. Kinakailangang maging mapanuri. Alamin kung ano ang karamdaman ng pasyente. Kung ito ay karaniwan lamang na sakit katulad ng sugat, balingoy-ngoy, kagat ng insekto at paso, kaagad itong lapatan ng pangunang lunas. Subalit, kung ang biktima ay nabalian o napilayan, hindi ito dapat kaagad-agad na inaalis sa pwesto. Hintayin ang mga biyasa sa paglapat ng pangunang lunas. Ang ikalawa, unang isaalang-alang ang kaligtasan ng biktima. Alasin ang mga bagay na hindi nakatutulong sa kanyang kakomportablehan. Gawin ito nang di maapektuhan ang biktima. Ikatlo, magsagawa ng pamunahing pagsusuri. Unang suriin ang mga bagay na may kaugnayan sa pagdaloy ng hangin ng bibig or ang bibig at ang ilong. Kung walang balakid sa hangin, isunod ang pagsuri sa pagdaloy ng dugo sa katawan. Dapat na malaman kung kailangan ng biktima ng resusitasyong kardiopulmonaryo o CPR. Ang ikaapat naman ay isagawa ang madali ang aksyon o kilos. Unahin ang dapat unahin. Dapat tandaan ang hakbang sa pagbibigay ng pangunahing tulong panlunas. Isa-isip ang ABC. Ano kaya yung ABC? A. Para sa airway o daanan ng hangin. B. Breathing o panghinga. C. Circulation o pagdaloy ng dugo sa katawan. Gayon din naman ang 3B. Ano naman ang 3B? Unang B. Breathing o buga ng paghinga o bantay hininga. B. Bleeding or balong ng dugo. At ang huling B ay broken bones o balong buto. At ang huli o ang ikalima ay humingi ng tulong. Kapag walang sapat na kaalaman sa paglalapat ng unang lunas, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga eksperto o espesyalista upang makapagsalba ng isa o higit pang buhay. Para sa una nating gawaan sa pagkatuto bilang isa, pag-aralan ang simbolong safety first. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon na ito ay maisa sa katuparan. At ang batayan sa pagmamarka, mga kriteriya, una, pagkakagamit ng mga pangungusap, ikalawa, paggamit ng mga tamang bantas, at ikatlo, kaayusan ng talata. At meron ito 50 na puntos. Narito ang halimbawa ng mga logo o ng larawan na mayroong safety first or safety first logo bago pumasok sa paaralan. Meron tayong wash your hands, wear your mask, practice social distancing, and your temperature check, no mask, no entry, wash your hands with soap, use the foot mat, and check your temperature. Kasunod naman ay magsaliksik sa internet o humanap sa mga aklat at babasahin ng mga sitwasyon na nagpapakita ng pagsunod sa mga panuntunan ng pangunang lunas. Idikit sa notebook ang mga larawan at sumulat ng pangungusap na nagpapaliwanag tungkol dito. Gawin ito sa sagutang papel. Gayon din ang criteria,
5 to 4, pinakamahusay, mahusay 2 to 3 or 3 to 2, katamtaman ng husay 1 to 0. Naririto ang isang halimbawa. Makikita sa larawan sa kaliwa ang halimbawa ng Pangunong Lunas sa paso. Mahalaga na malaman o alam natin ang gagawin sa sitwasyong ito. Pinapakita rito ang mga hakbang na dapat natin sundin at tuwi. Ngayon naman, sa gawain sa pagkatuto bilang 3, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin ang tanong sa paraang patalata. Number 1. Umalis ng bahay ang iyong nanay, kayo lamang ng bunso mong kapatid ang naiwan. Kinakailangan mong mag-init ng tubig para sa gatas ng nagugutom mong kapatid. Sa paglalagay mo ng tubig sa thermos ay aksidenteng napatapon ang tubig at nabalian ang iyong kamay. Anong pangunang lunas ang iyong gagawin upang ito lumala? Ikalawang sitwasyon, naglalaro kayo ng basketball ng iyong kaibigan sa inyong likod bahay. Sa pagtalo ng kaibigan mo sa pagbusro ng bola ay hindi sinasadyang nawalan ito ng panimbang at bumagsak ng alangan. Nagkaroon ito ng malubhang pilay. Ano ang dapat mong gawin? At narito ang mga pamantayan o batayan sa pagmamarka. At narito ang ilang mga simpleng sagot. Para sa number 1, 10 minutong itapat sa ilalim ng dumadaloy na malamig na tubig ang paso. Huwag gumamit ng yelo o nagyayelong tubig. Ang ikalawa naman, tumawag sa emergency service. Huwag galawin ang bahaging nabani. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, ipaliwanag ang panuntunan ng Pangunang Lunas na nasa bilog sa katabi nitong kaon. Tiyaking na ligtas na lapatan ng Pangunang Lunas ang biktima ng pinsala. Magsagawa ng Pangunang Lunas, unang isaalang-alang ang kaligtasan ng biktima at isasagawa ang madaliang aksyon o kilos. At naririto ang mga kasagutan. Ngayon naman, sa gawain sa pagkatuto bilang 5, sumulat ng isang talata na tumatalakay sa mga panuntunan ng Pangunang Lunas. Isulat ito sa malinis na sagutang papel. Batayan sa pagmamarka, mga kriteriya, pagkagamit ng mga tamang nilalaman ng content sa pangungusap, paggamit ng mga tamang bantas at kaayusan ng pangungusap. At ang kabuong puntos ay 15 points. Pinakamahusay, mahusay at katamtamang husay. At naririto ang isang halimbawa ng talata na tumatalakay sa mga panuntunan ng Pangunang Lunas. Ang aksidente ay hindi inaasahang pangyayari. Kaya naman, dapat ay may kaalaman tayo sa mga panuntunan sa Pangunang Lunas. Makakapagsalba tayo ng buhay at mababawasan ang sakit na nararamdaman ng mga tao ito. Ilan sa mga panuntunan ay pagtitiyak na ligtas na lapatan ng Pangunang Lunas ang biktima ng pinsala. Dapat na isaalang-alang kaligtasan ng biktima. Suriin ang mga bagay na may kaugnay sa pagdali ng hangin, ang bibig at ang ilong. Umaksyon agad kung kinakailangan. Humingi ng tulong kapag walang sapat na kaalaman sa paglalapat ng unang o paunang lunas. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga eksperto o espesyalista upang makapagsalba ng isa o mahigit pang buhay. At yan nagtatapos ang ating aralin para sa week 3 to 4 ng ating health. Hanggang sa muli mga bata, paalam!